Ngayon pong araw na 'to nilabas na ngayon po ay tayo'y na dumaranas ng pinakamataas na inflation rate, 'no? Ang inflation rate po natin ay tumataginting na 7.2% inflation rate. Ibig sabihin ang laki na po ng tinaas. Ang laki po ng itinaas ng presyo, ang inflation rate po pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Yung average po na pagtaas ng bilihin, napakalaki po. Ito po ay dulot ng matinding pagtaas ng presyo sa transportasyon, na dulot po ng matinding pagtaas ng presyo ng langis, at saka po pagtaas ng presyo ng bigas, no? At pagkain. Okay. 7.2%. Ang target po nating inflation rate, 2 to 4%. Doble po ng target natin. Ito po mabigat to kasi ang pinakaapektado po, kung pamasahe po, kung means of transportation po, at saka pagkain, pinakaapektado po nito yung mga mahihirap na Pilipino kasi ganyan po yung pagkain natin eh. Ramdam ko po yan kasi ako po bumibili po ako ng baboy. Meron akong nabibilan diyan sa Tungko Market. Dito sa kabila. Dalawa yung Tungko eh. Meron po dun. Before po tong pagtaas ng before tong mga presyuhan ng langis, yung before magbombahan diyan sa Iran. Ang presyo po ng baboy na lang kasi yung bigas bihira ako bumili dahil 10 kilong bigas matagal. Yung halos araw-araw po ako, yung pong pata, 290 yun eh, 290 per kilo. Ngayon po 320 na o 340, 3 basta 300 plus na. Ang laki po ng diferensya. Dati wala pa, yun yung sukatan ko, wala pang 300, yung laman, yung liempo, mga 320, parang ganun. Ngayon po, taas na kaagad ng presyo. Oh. Mabigat po yan sa ating mga mahihirap kasi ramdam natin yan eh. Yung pagtaas ng presyo ng pagkain. Yan po inflation rate. Yan po ang tinutugunan ng gobyerno. Dapat, no? Paano mapapababa yung presyo ng langis na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng transportasyon? At paano po mapapababa yung presyo ng pagkain? Paano sosolusyonan? Hindi po yung maya't maya namimigay ng ayuda lang. Tignan po ninyo yung kabibigay nyo ng ayuda. Ang binibigyan pa naman po ng ayuda, nakakapanghina po kasi mga kaalyado muna. Batangas muna, tapos sumunod po, Cavite naman. Bakit po Batangas? Dahil yung executive secretary ay taga Batangas. Kaya Batangas ang inuna. Makakapal po ang mukha eh. Pakapalan po ng mukha eh. Tapos Cavite dahil taga riyan yung mga Rimulya na ombudsman at DILG. O kayo pong mga taga Bicol, intay-intay lang po kayo. Hindi nababalita yung pagputok ng pagkalat ng mga abo dyan sa Bicol. Busy pa po. Whole of government approach po para saan? Para po sa impeachment. Hindi po para sa tugunan yung problema ng inflation. Wag po kayong mag-alala. May ginagawa pong paraan ng pamahalaan. Baka sabihin nyo naman, hindi tayo fair dito. Ito po yung sambalita. Hindi ko lang alam kung matutuwa po kayo sa balita na to. Marcos admin rushes to borrow 1 trillion in first quarter as global risk rise. Umutang na naman po. Yung utang po ng gobyerno ni Marcos ngayong first quarter o yung unang 3 buwan, January, February, March. Kapit po kayo, baka kayo magulat. Umabot na po na mahigit 1 trillion.
Nakakatawa, 'di ba? Ang solusyon po ng problema, sa lahat po ng problema natin, ang solusyon po mangutang. Para saan po 'yang utang? Busy kayo lahat sa impeachment. 'Yan po ba yung hinihintay? Kaya po ba hindi pa rin naipapasa hanggang ngayon? 'Yan po ba hinihintay, yung utang na 1 trillion? Sige po, tayo pong mga Pilipino, mabaon na po tayo sa utang. Wala tayong nakikitang proyekto, pero sangkatutak po kung mangutang. Bakit po nangungutang ng sobra-sobra? May impeachment, eh. Anong kinalaman mo nun ba dong? Dapat wala, 'di ba? Dapat nga wala tayong pinag-uusapang impeachment ngayon, eh. Pero dahil politika lang po, kinakailangan pong isalba ng ating gobyerno yung kanilang mga sarili. Kinakailangan po at all cost si VP Sara po ay ma-eliminate nila. Kaya po tayo, alam niyo po tayong mga Duterte, itaga na po natin sa bato, ano man mangyari kay VP Sara, patakbuhin natin si Baste. Kasi po, pag wala pong tatakbong Duterte, parang pinamigay po natin at tuloy-tuloy po yan. Tuloy po ang pag-utang na napakalaki. 1 trillion ang inuutang. Imagine niyo po kung nasisikmura niyo pa tong gobyerno na to. 1 trillion. Bakit kaya 1 trillion? Nagkataon lang po ba na may impeachment kaya umuutang tayo ng trillion-trillion? Tignan niyo po naman po, pag sinabi naman po nire-release, billion lang. 45 billion, ganun lang po yung nire-release, eh, na mga pera, eh. Pero pagdating po sa inuutang, trillion. Ang nire-release nyo, billion lang. Saan po napupunta yung iba? Nagkakataon pa na lumalabas tong mga utang na 'to, 'no? Nagkakataon pa pong lumalabas yung pagkuwenta ng mga utang. 'Pag panahon po na may pinagkakagastusan. Ano po pinagkakagastusan ngayon? Impeachment. Mapapamura ka talaga, eh. Nakakatuwa po isipin. May impeachment, therefore nangutang tayo ng 1 trillion. Sana nga talaga. Nakakapanggigil na. May nakita po ba kayong proyekto? Eto na lang LRT 7, 'no, dati pa napakatagal matapos 'tong LRT 7. Wala naman kasi kami nakikitang gumagawa, paano matatapos? Kamot lang ng ulo Badong. Yun pong, subway hindi rin po matatapos, hindi rin kasi mga pinopondohan. Iba kasi priority. Ang priority pa po kasi na pinagkakagastusan, hay naku. Okey. Punta na po tayo rito, unahin na po natin 'tong kay, Leandro Lebiste. Alam niyo nakakatuwa, nagdedebate yung dalawang Inglesero, anak ni Vilma yung isa. Anak ni Vilma si Recto, tsaka anak ni Loren Legarda si Lebiste. Parehong Inglesero na nagtatagalog. Kaya parehong bulol, eh. Mag-English lang po kayo, wag na kayo magtagalogan, eh, tsaka niyo nasanayin yung sarili niyo na magtagalog pagka sabagay naroon naman yung effort. Okey. Tagalog pareho pero ang pangit po 'no 'pag hindi marunong mag-Tagalog, yung mga nasanay na English, anak mayayaman, eh. Sanay na Inglesan sa bahay tapos biglang magta-Tagalog, lumilembot tuloy yung mga pananalita nila, eh. Okey. Eto lang po 'no, privilege speech. Ngayon ko lang po naranasan na pina-strike out
Ano po ang pangunahing laman ng privilege speech? Pinagbibintangan ni Libiste, real talk naman po 'to, na yung mga politiko, partikular po yung mga si Vilma Santos, yung V-Lucky. V-Lucky pala yung tandem nila. Yung V-Lucky na natalo si Lucky. Sabi po ni Congressman Libiste, gumastos po ng bilyon galing kay Garjola. Itong bilyon pondo na 'to na ginamit ni V-Lucky, Vilma Santos at Lucky Manzano para mangampanya sila diyan sa Batangas. So, ayon sa privilege speech kasi partner si ano 'no, partner si Garjola tsaka 'to si Recto. Ah. So, privilege speech po 'yan. Ano po ba ang definition ng privilege speech? Nag-ano tayo ng konti, nagtanong tayo ng onti rito sa AI natin. Okay. Privilege speech is speech delivered by member of Congress in the Philippines, Senado at House of Representatives that takes precedence over other business, allowing them to discuss urgent matters, air personal grievances, or expose government anomalies. Ano po ang pagkakaiba nito sa mga ibang speeches? This is protected by Constitution. Speakers have immunity from arrest and defamation suits for comments made during sessions. Ibig sabihin, kung gusto mo pong manira ng tao, privilege mo yan sa Kongreso, hindi ka po pwedeng idemanda ng defamation o paninirang puri. Lahat po ng sasabihin mo sa privilege speech, kaya po tinawag na privilege speech yan. Pribilehiyo yan ng mga mambabatas na mag-expose kahit po wala pang ebidensya yan. Kaya hindi ka nga pwedeng idemanda eh. 'Di ba? Okay. So ang basehan po, mag-e-air ka ng personal grievances kasi sinabihan kang baliw. Oh, babanatan mo yung nagsabi sa'yo ng baliw. Mag-expose ka ng corruption diyan po sa privilege speech. Kahit ano ba dong ang sabihin mo diyan, kahit kasinungalingan. Siyempre kung kasinungalingan po ang sasabihin niyo riyan, puwede naman kayong questionin ng mga kapwa niyo mambabatas, 'di ba? Pero yun po talaga, kahit na ano pong sabihin niyo, hindi kayo puwedeng idemanda. Okay? So, kahit ano pa lang puwedeng sabihin sa privilege speech, kahit may bahid lang ng katotohanan, hindi kayo puwedeng idemanda. Pero sa pangyayari po kanina, hindi ka nga puwedeng idemanda pero puwede kang strike out. Ang tindi talaga nito ni Redon, makapangyarihan, napakamakapangyarihan ni Redon. Pina-strike out po. Yun pong privilege speech. Ngayon lang po ako nakakita na privilege speech ay pina-strike out. Saan ka po nakakita niyan? Dito lang po yan sa House of Representatives natin. Ang hihilig niyong magpa-strike out ng mga privileges, ng mga speeches ng mga tao. Kaya maling-mali po maling-mali. Kahapon pinigilan. Ngayon pinagsalita, putya pina-strike out naman. Ano ba gusto niyong gawin kay Leandro? Samantalang ang linaw po, bakit po siya nag-speech? Una, para palagan po yung sinabi ni Recto. Sabi raw kasi ni Recto, baliw daw siya. Sabi po ni ni Leandro Libiste, di bali ng baliw. Wag lang magnanakaw. ang tsak ang tsakit naman. Di bali ng baliw, wag lang magnanakaw.
Alam niyo po, dito ang kakapal na po ng mukha ng mga sinasabihan na magnanakaw 'no, hindi na po sila nahihiya. Hanapan ka pa ng ebidensya, eh, ang tindi. Ano ebidensya mo? Tang 'Di bale ng baliw. Bakit po baliw si Leandro Lebiste? Hindi niyo ba alam bilyonaryo 'yan, puta kung gifted po kasi 'yan, batang promil 'yan, eh. Kayo ba? Hindi porket hindi niyo nauunawaan, baliw na. 'To talaga 'tong mga 'to. Alam niyo po may napuna ako, si Redon, may nabasa ako, eh. Paborito daw, darling of the press. Lahat po ng sabihin ni Redon, "Uy, Trillanes kabahan ka na, may bago ng darling of the press ngayon, si Redon na ngayon." May nakalagay dun 'no sa post, Redon, interview with media, 100 plus. Yung interview niya po dito sa mga, ah, impeachment ni VP Sara. Sagana 100 plus 'no? Levy Baligod, attorney ng 18 Soldiers, zero. Walang interview. Hindi ka ini-interview, Levy Baligod. Ang dami mong binubulgar, hindi ka na ini-interview. Meron pang isa nakalimutan ko kung sino yung isa na zero din, eh. Ang tindi 'no, araw-araw sila ni Chua sa balita. Putya, lahat ng sabihin nila, "Paano yan Trillanes, nagawan ka ng corona." Mas masipag sa'yo 'to si Redon, eh. Okey. Eto po, oh, kung baliw man ako at least hindi ako magnanakaw. Sagot naman po ni Secretary Ralph Recto, "This is bitter brat, prone to tantrums, even bad-mouthing the woman who gave birth to him in front of many people." Sagutin po natin lahat, ng mga punto nila pagkatapos po nito. Yung pangalawa pong, privilege speech. Eto pong privilege speech naman po ni, Lacson 'no. Ang mga gist ng hindi ko po maintindihan, tama si Marcoleta, eh. Bakit ka nagpe-privilege speech, para saan? Hindi naman tapos yung kanyang what, saan na ba yun? Sabi ni Marcoleta sa kanyang interpellation, kinwestiyon niya kung bakit kinakailangang mag-privilege speech si, Ping Lacson tungkol sa Blue Ribbon Committee's partial report. Partial report lang, eh. Bakit mo kinakailangang mag-privilege speech sa partial report? Pinakinggan ko yung sinasabi ni Ping Lacson. Maganda yung kanyang mga intro, eh. Na-expose na ito ang pinakamalaking nakawan, mas malaki pa kaysa dun sa PDAF nila Napoles. Ito na po ang pinakamalaking nakawan. Wala pong binanggit si Lacson na ang malaking nakawan sa panahon ni Duterte, wala po. Eto na po, Napoles, panahon ba nino yan, ni Pinoy. Since Napoles, eto daw po. So sa mga nakakaintindi,
Ang ibig sabihin ni Lacson, mula nung kay Napoles, panahon ni Pinoy, eto na yung pinakamalaki. So ibig sabihin sa panahon ni Tatay Digong, sa mga patuloy pa rin po nagpapalabas na malaganap ang korapsyon, ayon kay Lacson na mismo, halos walang korapsyon sa panahon ni Tatay Digong. Hindi niya naman sinabi yun. Yun ang konklusyon ko na hindi niya nabanggit. Anyways, ito ang pinakamalaking korapsyon. So pinakita niya pa kung paano nagko-corrupt sa buwatan 'to, sa buwatan nino ng mga tao sa gobyerno, 'no? Ng mga taga DPWH at saka ng mga kontraktor, kasama po ng mga may-ari. Yun po yung mga congressman, senador, etc. So alam ni Lacson, alam ni Lacson. Minsan pa nga daw nauuna pa po na manghingi ng porsyento. Nag-aabono pa raw yung mga kontraktor. 'Pag nakita na, abono na yung kontraktor kasi sure naman yun na magkakaroon siya. Alam ni Lacson, pinagmamalaki niya pa na yung mga nag-appear dun sa Blue Ribbon Committee, mga naging, ano ba 'tong buhok ko? May may sarili ng buhay yung buhok ni Badong. Yung nag-a-appear sa Blue Ribbon Committee ay, naging candidate for, ano 'yan, yung state witness katulad ni Bernardo, etc. So sa madaling salita, mga kapatid, alam po niya na malawak yung korapsyon. Tapos pinaringgan niya na 'to si Marcoleta, sabi niya, meron ditong isang nag-i-insist na dapat daw, iniimbitahan si Martin Romualdez, tsaka si Saldico ay dapat pina-attend. Samantalang may interparliamentary courtesy. Kung sa kanya kaya, ayan, kung sa kanya daw gawin yun, kay Marcoleta daw galing, papayag daw ba siya? Mamaya yung mga sagot ni Marcoleta, yung gist lang. Kaya 'to, pirmahan niyo na 'to, inilalako. Hindi ko po talaga maintindihan yun. Para saan po? 'Pag pumirma po sila, para saan po yan? Ano po ang mahihita 'pag pumirma? Hindi pa nga tapos yan, 'Di ba ang maganda, Ping Lacson, tapusin mo yung investigasyon? Bakit may partial cut? Ang tagal na po, ilang buwan niya na pong inilalako yan na pirmahan nila yung partial report na yan. Wala ka namang iniimbestigahan. Ngayon mag-impeachment na, paano mo pa isisingit yung investigasyon na yan? Yung dalawa, alam daw nila hindi raw po pwede yun, yung sinasabi ni Marcoleta kay yung imbitahin si Saldico kahit nasa ibang bansa. Hindi raw obra yun. Tapos si Martin daw, may interparliamentary, etc. Ang tanong, bakit ka pa nagpi-privilege speech? Ang kailangan di mo naintindihan, Ikaw ang Blue Ribbon, Alam mo ba ang Blue Ribbon? Paulit-ulit kami rito. Ang Blue Ribbon Committee, ginawa yan para mag-imbestiga ng mga katiwalian. Yun po ang pangunahin niyang tungkulin. Lahat ng committee dyan, lahat ng committee ng Senado, ginawa po ang pangunahing tungkulin, gumawa ng batas. Kaisa-isa yung Blue Ribbon Committee na ginawa na ang pangunahing tungkulin ay mag-imbestiga ng korapsyon. Yan lang ang trabaho mo. Yan lang. Yan lang ang trabaho. Wala kang ibang gagawin, mag-imbestiga. Hindi mag-speech, hindi mag-press conference, mag-imbestiga.
Kung puwede niya naman sabihin ba dun sa mga press conference at speech, bakit pa mag-iimbestiga? Hindi po, wala pong silbi yun, eh. Kaya po nag-imbestiga, re-recommend mo yun. Makakakuha ka ng ebidensya. 'Pag nag-imbestiga ka, matibay na ebidensya yun para ma-convict yung tao, hindi ikaw magko-convict. Pero naimbestigahan mo siya, mare-recommend mo ngayon na sampahan ng kaso 'to batay sa mga ebidensya na kalap mo. Bakit po? Bakit mas effective ang Blue Ribbon kaysa dun sa ICI na wala na ngayon? Yung ICI hindi po niya kayang magpasabpina. Yung ICI hindi po kayang ipatawag yung gustong ipatawag. Dito baliktad po, eh. Hindi po puwedeng buwagin ng Blue Ribbon. Yan nga lang po yung binigyan ng kapangyarihang mag-imbestiga, eh. Pinakamakapangyarihan po yan kung tutuusin. Kaya nga kinuha ni Lacson yan para hindi makapag-imbestiga, eh. Okey, hindi ka nag-iimbestiga, yun lang yung Lacson. Ngayon punto per punto sagutin natin. Anong sabi ni Marcoleta? Hindi pala ako si Marcoleta. Ano yung sabi ni Marcoleta? "Walang problema 'pag pinatawag ako." Oh, sabi niya, pahiya si Lacson kasi manghuhula lang pala si Lacson, eh. Ano sabi ni Marcoleta? "'Pag pinatawag ako sa House of Representatives, pupunta ako." Bakit hindi ako pupunta? Pupunta si Marcoleta, so butata na yung ano niya, yung sinasabi niya, "What is, good for goose, gander and goose." Oh, ikalawa, sa sinasabing hin 'di ba, butata siya ro'n kasi 'pag inimbita raw si Marcoleta pupunta siya. Oh, ikalawang punto si Martin Romualdez, bakit siyempre may, galang daw yung tradisyon. Alam mo Marcoleta, sabi ni ano, palagay na natin, kasi sinagot pa yan ni Marcoleta, eh, yung pag-imbita kay Martin, eh. Palagay na natin, ano sabi ni Marcoleta, hindi lang naman si Martin ang pinaiimbita niya, eh. Ang dami pong puwedeng maimbita. Inisa-isa na naman po ni Marcoleta. "Eto po yung ko na imbitahin mo, Ping Lacson. Si Bersamin, si Cadiz, Jojo Cadiz, 'di ba lagi yan nababanggit na, siya yung parang pinaka-bagman, siya yung tagatanggap ng bayad. Oh, nariyan din po si Singson, pinaliwanag pa ni Marcoleta. Inimbitahan niyo, pumunta yung mama, tapos hindi niyo tinuloy yung imbestigasyon. Bakit? Para saan? Okey, si Olaybar, si Bersamin, ang dami pong puwedeng imbitahin. Sinabi rin po ni Marcoleta, imbitahin din yung 18 soldiers. Oh, hindi naman po si Martin, eh, palusot mo na lang yan na hindi nakaka-attend si Martin. Yung 18 soldiers po, hindi lang po sa, hindi makaka-attend, gustong-gustong umattend. In fact, sila po ang nagpepresenta sa sarili nila. Gusto naming umattend diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano pa ilulusot mo? Senator Lacson, ano pa ilulusot mo diyan? Sinabi na po ni Marcoleta na ang dami puwede talaga. Ako may sarili rin akong suggestion. Ang naimbita niyo lang yung mga may project sa Bulacan na mga kontraktor, eh. Paano yung mga kontraktor ni Garjola? Oo, yung mga kontraktor po sa Ilocos, hindi lang naman po Bulacan ng Pilipinas, eh. Hindi lang naman po Bulacan ng probinsya ng Pilipinas, eh. Bulacan at Mindoro, nagsimula Bulacan at Mindoro hanggang matapos siya, Bulacan at Mindoro pa rin.
Paano po sa Ilocos, paano po sa ibang lugar na meron pong mga flood control issues? Nakakalungkot isipin kasi wala talaga, wala siyang balak. Walang balak itong si Ping Lacson na gamitin yung Blue Ribbon para mag-imbestiga. Kinuha niya yung Blue Ribbon para wala na mag-imbestiga. Ngayon po wala nag-iimbestiga. Lahat nagsasabi ng accountability. Kaya ini-impeach si VP Sara dahil sa accountability. Ibig sabihin, si VP Sara may accountability kahit wala naman na perwisyo si VP Sara sa inyo. Pero yung mga nakaperwisyo po, nabaon tayo sa utang, sa mga proyekto na yan. Inutang po yung mga proyekto nyo. Ang dami pong ano. Tapos makakalimutan nyo na naman yan dahil impeachment na. Pag-usapan na, narito na rin lang kayo. Nakiusap po si Senator Erwin Tulfo na wag na po silang ilagay, no, dito po sa tinatawag nating mga survey. Silang dalawa ng kapatid niyang si Raprap, wag na raw pong ilagay sa mga survey kasi hinding-hindi naman po daw sila tatakbo. Ayon nga po rito kay Raprap, sakit ng ulo po ang maging presidente. Alam niyo po, naniniwala po ako riyan kasi real talk po. Kaya lang bilib na bilib po ako dito sa mga sa desperado po, desperasyon po ng media. Pilit na pilit po nila yung media po. At least kay Leni Robredo, no? At least kay Leni Robredo yung mga dilawan kakamping ko yung pumipilit sa kanya. Ito po media, eh. Media po yung pumipilit at pinipilit pa si Rapi Tulfo na bakit hindi na lang siya mag-vice ni Leni Robredo. Eh, ano bang pakialam niyo sa mga Tulfo kung ayaw nila? Pero ganun pa man, alam niyo sa totoo lang po, okey lang naman magsama sila ni Leni para wala na kayong masasabi, 'no? Magsama na po sila ni Leni. Yan lang po ang masasabi ko kasi hindi naman po rin sila aabot, eh. Ibig niyong sabihin 'pag nagsama po sila ni Leni dalawa po dalawa po ang puwede nilang maging boto, isa lang din naman yan, eh. Isang boto lang din naman yan, eh. Hindi naman 'pag 'pag lumaban po si Rapi Tulfo, 'no, nag-vice president siya, si Leni yung pinatakbong presidente, okey na yan sa'tin. Gano'n rin po yun, eh, ang Mindanao po hindi po magbabago ng boto yan, ang mga Bisaya po hindi po magbabago ng boto yan. Ang iboboto pa rin nila si Sara Duterte at yung vice president ni Sara Duterte. Sa NCR po panalo pa rin si Sara Duterte, sa balance of Luzon lang po mananalo yang dalawa na yan. Baka nga talunin pa sila kasi siyempre 'pag na-realize po ng mga tao na kakampi po yan ni BBM, tambalang Leni Tulfo, oh, kakampi naman kayo ni BBM, eh, bakit naman kayo iboboto ng mga tao? Gusto pa ba ng tao na tuloy-tuloy ang pagnanakaw? Gusto pa ba ng mga tao na walang mananagot? Alam niyo po ang gusto ng mga tao may managot po sa naganap na pinakamalawak na pagnanakaw sa buong Pilipinas, kasaysayan ng Pilipinas. Dapat po may managot. 'Pag kayo ang nanalo, hindi niyo nga kinokontra ngayon yung mga magnanakaw, eh, 'di ba? Kailan niyo ba binanatan yung administrasyon ni BBM? O, 'wag nang magnanakaw si BBM baka sabihin niyo naman istrikto kayo masyado. Oh, under your watch naganap ang pinakamalaki. Hmm. Okey na po 'yan kahit isa na lang po ang kalaban hindi pa rin po kayo mananalo. Dahil ang mga tao po galit po sa administrasyon ni Marcos. The fact na hindi po ninyo nilalabanan, hindi po kayo
Sa mga magnanakaw, hindi mo naman naringgan yan si Leni tsaka si Rapi Tulfo na pupuksain nila yung mga magnanakaw, eh. Oh, tuloy-tuloy lang po yan. Baka nga mga magnanakaw pa mag-ano riyan, eh, mga magnanakaw pa po yung, yung mga magbigay ng pondo ng kampanya niyan. Oh, eto po ang nakakatawa sa lahat. Pero wag niyo pong ipalaganap na tabla po. Alam po ninyo ganito po yung survey 'no, katulad niyan, umaamin po ngayon si Subiri na siya po yung nagpa-survey. Alam niyo po kung bakit po nagpapa-survey ang pulitiko? Kanino po nagpa-survey? Sa Octarts ba? Hindi po, 'di ba? Kanino po? Sa PulseAsia, 'di ba? Ngayon kung ikaw magpapa-survey, so yung pina-survey niya yung 'pag sino yung gusto niyong ibotong presidente ngayon, sama-sama lahat, ang lumabas panalo si VP Sara. Pero may tanong din siya kung one on one lang ang labanan, VP Sara tsaka si Rapi Tulfo, 'yan may laban si Tulfo. May laban lang pero hindi ibig sabihin panalo, 'no? Ito pa po isang kasinungalingan sa survey. VP Sara, Mayor Leni, lumiliit ang agwat sa 2028 PulseAsia. Lumiliit ang agwat? Yan na po yun, hindi na po hindi po kayo kasi ganito po, eh, unlike before na kinakailangan malaman yung mga, plataporma, dito po lantad na po. Alam na po natin yung mga gagawin natin. 'Pag nanalo si Leni tsaka si Tulfo o sino man, ang advantage po ni VP Sara eto po, lahat ng posible niyang makalaban kakampi ni Marcos. Kung ang tao galit kay Marcos, alam niyo na, 'di ba? Sino iboboto nila kung galit kay Marcos? Eh, di si VP Sara lang, kasi si VP Sara lang ang lumalaban sa Marcos administration sa lahat ng presidential candidate. Okey, 'di ba? Pero ang nakakatawa po sa lahat, hmm, ay eto pong si Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, eto po ang sinasabi, pakinggan natin at nakakaawa naman. Ilan na nga si ilan na nga si Hontiveros? Paalala lang natin, Si VP Sara na nangunguna 43%, si Hontiveros po na pakiramdam niya ay close naman pala, putya muntik na akong magkamali, close lang naman pala. Si Duterte, VP Sara 43%, samantalang si Risa Hontiveros 2%. Close naman pala dun sa Butal 43 sa 3, 'di ba? Isa lang lamang ni VP Sara, sa Butal. 2% ka lang Risa Hontiveros, naasar sa'yo lalo yung tao. Oh, ano ba sinabi niya? Sabi ni Hontiveros sa kanyang 2%, "Eto po, puwede naman siguro tayong makinig." Ang yabang pa rin, eh, putang pagmumukha 'yan 'no. Sarap patayin ko lang yung ano, yung Bluetooth para mapakinggan natin, naka-Bluetooth kasi. 1% ang diperensiya 'pag tatanggalin mo yung 40. Nakakatuwa talaga 'to, eh. Eto po pakinggan naman natin muna. Ay, Beautiful Eyes, putang grr, grr, grr. Ayan, ang ganda, oh. Iyan, oh. Sige. Ba't walang boses?
Ba't walang boses? Ulit, ulit, wala kang boses. Inggihado na ako noon, Oo. kaya hindi ito bago sa akin. At, medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung mahal ng kuryente, kawalan ng trabaho at yung ganyang mga issue na talagang pinakamalapit sa mga puso natin. Nirerespeto ko lahat ng service, pero hindi surveys ang magdedesisyon sa eleksyon. So, di pa ito tapos ang term. Naging dehado na ako noon. Malaki pa pala Pag-asa. At medyo malayo pa yung election sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Malayo pa raw, makakahabol pa siya. 43 si VP Sara, siya 2 eh. Kayo naman, huwag kayong magmadali. Malayo pa ang eleksyon. Ang pinakamalapit ay kumakabit. Tangina eh. Mananalo ka pa 2%. Eto po, sagutin natin 'to si Palsis. Ayon po kay Palsis, the unanimous vote of the House of Committee on Justice on its report recommending the impeachment of Vice President Sara Duterte belies claims by bloggers identified with the diehard Duterte supporters that support for her ouster is dwindling. Yeah, okay. Alam mo, Palsis, wala naman pong naniniwala naman po kami na makakarating sa Senado 'yan, 'di ba? Masyado kayong masaya na, ah, mapaparating niyo sa Senado, eh, yun ngang wala kayong hearing na ginawa, eh. Actually pinahaba niyo lang ang prosesyon, sa Senado rin ang tuloy niyan. Hindi diyan ang tunay na labanan, Palsis. Ang tunay na labanan, 'no, yung DDS propaganda raw po crumbles. Alam mo kami, hindi kami mahilig sa propaganda, katotohanan po yung sinasabi namin. Kasi hindi po namin hawak yung ano, eh, yung wala kaming mainstream media, hindi katulad mo, 'no? Kayo ang panay propaganda lang. Sa totoo lang, propaganda lang naman 'yan, eh. O hatiin natin, tatlo po ang mahahalaga ninyong ano, ang mahahalaga ninyong, impeachment complaint. Una, 'yan po yung sa confidential fund, confidential fund. Pero sino po yung pangunahin ninyong testigo na ninakaw ni VP Sara yung confidential fund? Si Madriaga. Tignan niyo, kumusta po si Madriaga? Naghain po si Madriaga ngayon ng, counter affidavit kasi nireklamo ni VP Sara ng ano, perjury. Ano po sabi attorney Attorney Panelo? Sabi ni Attorney Panelo, yung hinain ni Madriaga na, impeachment, ay yung counter affidavit ay lalo lang pong nagpahamak kay Madriaga. Okay, pakinggan natin si Attorney Panelo. Bakit walang boses? Hmm. virtual meeting po yan ng isa pang parallel nung nag-file na Kay Eloy Burgess pala 'to.
Nasaan na napunta? May pinapakita pala 'to si ano, ito po pakinggan natin, lalo siyang nadiin. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, bakit kasama ako dito sa isang political meeting ni VP Saran, Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque. Yun ang sabi niya sa counter affidavit. Ang malas niya, nahanap po namin, virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung sama-sama, at naimbitahan lang po ng parallel group yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito. At least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga. Ano po? Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niya. Nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. In fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, bakit kasama ako dito sa isang political meeting ni VP Saran, Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yun ang sabi niya sa counter affidavit. Okay, alam niyo po, totoo po 'yan, 'no? Totoo po 'yan na mahilig po si VP Sara diyan. Kumbaga isang parte po 'yan ng pangangampanya. Ang dami po kasi, hindi po kayo maniniwala, napakarami pong grupo na volunteer groups ni VP Sara. Hindi po kaya hindi po totoo na insider po 'yan. Sabi nga, sino ba yung nagsabi nun? Si Attorney Chico. 'Yan ang kagandahan diyan kay Attorney Chico, hindi po siya Duterte. Dilawan pa nga 'yan, kasi nagpapatawa 'yan pero bumibira sa Duterte. Ano sabi niya, kung totoong very close si VP Sara at saka si, insider siya, 'di ba, yung talagang ang sinasabi niya very close, ang dami pong mga video, ang dami, masyado pong sikat si Tatay Digong tsaka si VP Sara. Lagi po silang laman ng mga video, lagi po silang laman ng, balita. Magpakita po siya nung nahagip man lang daw siya ng video na sa sangkatutak na video na naroon si VP Sara, magpakita siya na nahagip man lang siya nung mga video na 'yan. Etong mga ganitong virtual meeting, 92, imagine ninyo 92 group, 92 na tao, kasama mga vloggers, kasama mga, uso nga po 'yan, tama si Attorney Panelo, uso po 'yan noon. Kaya nga sabi ni Chavit, professional scammer. Ano pala 'to, FLM? 'Yun ang sabi nila kay FLM, hindi ko naman kilala ng personal 'yan. Parang, mayroon ng trono. Okey, ano pa po? 'Yan. Kaya kung 'yan lang po babatayan nila, ano pa, ikalawa yung Madriaga, kinakailangan nilang, palabasin na kapani-paniwala si Madriaga. Ayon nga kay Puno, Congressman Puno, 'pag ikaw nakakulong sa bikutan, kahit yung buwan, 'pag sinabing sabihin mong itim ang buwan, sasabihin mo itim ang buwan. Kaya po sa kanila, sa practice ng mga abogado, hindi po talaga, practice sa korte na kumbaga dehado ka na agad 'pag ang testigo mo ay isang PDL. Okey, ikalawa, ito pong pinagmamalaki nila na
billion, 6.7 billion. Kaya na kailangan po nilang patunayan 'yan na may 6.7 billion na transaction. Eh, kung transaction po 'yan, kinakailangan po nilang patunayan na may hidden wealth o may tinagong yaman dahil may 6.7 billion na transaction within 20 years. Na ngayon po sabi po ni Attorney Neil Abayon, yung 2 billion o yung 4 billion dun sa maaaring yung 4 billion daw dun, kasi hindi sila binibigyan ng kopya, eh. Maaaring yung 4 billion daw dun yung pagkakamali ng bangko, na yung 2 million naging 2 billion, kaya winidraw nila yung 2 billion, naging 4 billion yun, transaction na yun. Pinasok, inilabas ng bangko dahil mali, pasok na yun as 4 billion. Okey? Okey.